It was in year 2016 when I first visited Siargao Islands. It has gained a lot of attention because of surfing, blogs, and social media posts. Aside from that, ito yung first time ko na mag-invite ng friends to join my trip. As we all know, mahal ang flight going to Siargao Island. Pero sa kagustuhan naming makapunta sa isla, nag-book kami ng flight going to Davao and in-insert namin yung Siargao visit. We dared to travel via land for almost 10 hours from Davao to Surigao City and via boat for almost 4 hours going to Siargao Islands. And take note, ganito din po yung ginawa namin pabalik ng Davao dahil ang aming exit ay Davao going back to Manila. Cloud 9 in Siargao is such a special place for me because it is where I first experienced surfing. Kahit super lakas ng ulan nung time na yon, I still enjoyed it. This is also the reason why I went to Baler 3 times and also to Catanduanes to do surfing. And after 10 long years, I am finally back. Join me as I revisit the surfing capital of the Philippines. Please subscribe to my YouTube channel and follow my Facebook and TikTok accounts. This is Backpacking on My Own, saying you can do it alone, you can do it on your own. Right, good morning guys. It's January 7. Okay, nakabalik na tayo ng Siargao kahapon. So ngayon naman, this day is going to be a free day only. More on walking, more on, I don't know yet. Natin check pa kung mag-surf ako, pero parang tiko trip, pero tingnan natin. So it's already, what time is it? Okay, 5:45 in the morning. So ngayon maglalakad tayo papunta sa Cloud9. Okay, based sa map medyo malayo siya, pero okay na. That's our exercise for today. Then tingnan natin yung mga iba't ibang area na madadaanan natin, pero more on focus sa Cloud9. Okay, let's go. Oh, vlogging siya. Spicy lechon belly. Kabila pa pala. Yan, bali nagstay ako dito sa may tourism road, and based sa aking observation, ito yung I think mas okay na place compared dun sa pagstayan ko. Bale, ito dito sa pag makita nyo itong Siargao Bed and Brewery, yan, Lina Brunch and Dine, ito yung papunta sa beach, General Luna Beach. So dadaan tayo or punta tayo dyan ulit mamaya pagkabalik natin. From Aloha Hostel ay naglakad tayo ng more than 3 kilometers, and then after 45 minutes ay nakarating na tayo sa Cloud9. Mark, short stop. Tagal sila. Ano? Morning po. Entrance po? Magkano po? Ay, 100. Pwede po yung gamitin all day lang, or kasi babalik po ako mamayang hapon, pwede na siyang gamitin. Okay po.
Ipapakita lang po ito pag ano. Thank you. Ay, hindi po. Ano lang po muna. Sightseeing lang. Magkano na po ba ang rate ngayon? Ang rate po sa ngayon, 600 na po. 1 hour. Included na yung gold. Pag-isipan ko pa boss pag ano. Ano pong magandang time? Ngayon yung maganda. Umaga talaga. First, nakatry ka na dati, sir? Dati, tagal na 2016. Ay, Tagal na. Dito rin. Apa, Opo. first ano. Tagal-tagal na. Ilang taon na, sir? Halos 10 years. Kaya nga. 10 years na. Kalimutan mo na yun. Kaya nga. May ano kami dyan, sir, surf shop pa. Baka gusto mo mag-try. Ako lang magturo sa'yo. Isipin ko po muna kung ano. Kailan mga bukas o mamaya? Hindi, kasi last day na rin ako bukas. Pero umaga pwede pa. Tingnan ko muna. Oo. Compete muna sa budget. Opo. Sige. Thank you. Salamat po. Palpal po pangalan niyo, sir. Ha? Ano po? Palpal. Palp. Sige. Oo, Pag, basta kapag ano. Kasi pwedeng nag-iisip ako kung mamayang hapon Hapon, or... hapon po, sir, maganda. or bukas. Mga 3 p.m. 3 p.m. Oo. May sunset ba? Walang sunset na. Kalimutan ko na rin. Depende pa rin, sir, sa wala. Kasi pa sunrise nakita ko dun eh. Opo, Sunrise. sunrise. Sige. Anyway, bukas, mamayang hapon or tomorrow ng umaga. Sige po, sir. Palpal. Palpal, opo. Hanapin Sige mo po. lang. Thank you. Ayun. So, pumasok na tayo dito sa Cloud9. Ito naman talaga ang ano natin. Pero, either hapon or bukas ang umaga. Pag-isipan ko muna. 600. Pwede pa naman. Okay. Boardrooms. 100 ang entrance. Punta muna tayo dito sa magpa-picture tayo. Ayan. Ay, oo nga. Maganda sa umaga. Mataas ang ano sa umaga. Cloud9, located in General Luna, Siargao, is the Philippines' premier surf break. Based on my quick research, and if I may just share with you guys, FYI lang po, na-discover ang Cloud9 ng mga traveling surfers during the late 80s. So around 1989. Tapos of course, during 1990s, diyan unti-unti na naging popular ang Cloud9. So this area was literally named after the famous chocolate bar here in the Philippines, which is Cloud9. At mas lalo pang sumikat ang Cloud9 Siargao nung na-feature siya noong 1993 sa Surfer Magazine. And of course, because of that, siya yung dahilan kaya mas maraming nakaalam at pumunta sa Siargao for surfing. And this iconic wooden boardwalk and viewing deck were also built in the 90s to provide easy access to the reef break. So para sa mga morning person dyan, so as you can see guys, punta kayo dito sa Cloud9. Of course, there's a beautiful sunrise as you can see. And another thing is, masusolo nyo yung lugar. Especially itong boardwalk at ang viewing deck. Kasi ilan lang kami dito. Siguro mga 2 or 3 lang kami during this time.
Alright, guys, ito na tayo sa may view deck. Parang view deck dito sa Cloud9. So as you can see, yan po, malakas yung alon. Ayan, may nagsasurf na doon. Pero mga ano to, mga pro surfers to. Wala pa yung mga commoners. Well, commoners. Ayan, wala pa. Bali, pinag-iisipan ko pa kung magsasurf ako kasi syempre medyo ano tayo sa tingnan muna natin, limited na ang ating budget. Pwede pa naman, pero pag-isipan ko muna. Kahit 1 hour 600. Let's see. Yeah. Though I already had an experience. Dito talaga ang first surfing experience ko way back 2016. Na ulan pa. Okay, pag-isipan ko pa. So, we still have 2 more parang time para mag-surf. It's either this afternoon or tomorrow early in the morning before our flight. Yeah. So before, guys, parang 2 or 3 levels to. Yeah, I remember before. Pero dahil nga dun sa bagyo, di ba, nanalasa din. I don't know, I forgot if it's January also. Anong year ba yan? 2022 or 2023? Yan, kaya na ano to, nasira. Tapos ni rehabilitate nila, pero ito na lang ngayon. Yan, pero at least yung pinaka walkway, that's still very iconic. Yan. Good morning again mga ka-backpackers. So it's around 9 in the morning already at nakabalik na ako from Cloud9. And now, ang ating gagawin ay maghahanap tayo ng makakainan kasi po ako ay magbabrunch na. So nandito po tayo sa kahabaan ng Tourism Road and yung way ko is yung parang pabalik ng bayan. Correct me if I'm wrong. Basta lakad-lakad lang kayo dito, guys. So marami na kayong makikitang makakainan, cafe, and etc. Mga store, mayroon Watson nga na bagong bukas. Actually, nakita ko nga din dito yung mga ilan sa mga famous na pinupuntahan ng mga travelers dito sa Siargao. Share ko na din, guys, yung ating ginawa kanina. So from Cloud9, nag-tricycle na ako pabalik ng Aloha Hostel kasi medyo mainit na and I paid 30 pesos for the transpo. Also, after natin mag-brunch, magre-rest ako, matutulog ako, and then lalabas uli ako mamayang 4 PM para bumalik sa Cloud9. So for my brunch, guys, dito na lang ako kumain sa Miss Crispy wherein umorder ako ng 2 orders ng chicken tapos may additional pa for 195 pesos. Yeah, pasensya na guys kasi may hangover pa ako doon sa Crispy King sa may Dinagat Island. So I wanted to try yung fried chicken naman dito sa Miss Crispy. Food review, well, okay lang, sakto lang. And by 5 PM nga guys ay bumalik tayo dito sa Cloud9 para mag picture-picture. Take note, yung ticket na binayaran nyo na entrance fee ay pwede nyo magamit for the whole day. Yun nga lang guys, paghapon of course, expect nyo na marami ng tao. So ang challenge natin dito is mahirap nang kumuha ng solo picture kasi nga ang daming dumadaan na sa boardwalk going to the viewing deck. During this time, ay bukas na din yung karamihan sa mga bars na located along the beach dito sa may Cloud9. So para sa mga gustong mag party or mag-chill lang, so yun, pwede kayong pumunta sa mga bars dito. I stayed here until 6:30 PM tapos bumalik na tayo sa Tourism Road para mag-dinner.
Unfortunately, mga ka-backpackers, nakalimutan ko yung name ng restaurant na to kung saan ako nag-ihaw-ihaw. I spent 195 pesos para sa meal na to. After ng dinner guys, bali naglakad-lakad pa ako sa Tourism Road para maghanap ng pwede pang kainin for dessert. Itatry ko sana yung ice cream, yung famous na ice cream, kaya lang madaming tao. So, in the end, nauwi ako sa cucumber shake. Guys, eto na talaga. For the third or fourth time, napadaan ulit tayo dito at tinatawag niya na talaga ako. So, itatry na natin itong famous, expensive turon ng Siargao. Ayan na siya. This is worth 139 pesos. Food review ulit tayo guys. I-voice over ko na lang kasi ang ingay ng background. And I must say na masarap talaga siya. Okay? I recommend this one. Worth it yung 139 pesos na binayad ko para sa turon na to. Bali yung laman niya is mixture na ng banana, buko, langka at marami pa. Tapos masarap din yung pinaka-crust niya. Good morning mga ka-backpackers. It's January 8, 2026 and unfortunately pauwi na po tayo today. Bale, ang flight ko is around 1 p.m. and it's already 10:30 in the morning at papunta na po tayo sa airport. FYI guys, nag-avail uli ako ng service dun sa van rentals, yung worth 300 pesos. So this time, pick up from the hotel, then papunta ng airport. Please leave a comment kung gusto nyo rin makuha yung contact number ng driver para dito. Para sa Mahal Ba sa Siargao series natin, ito yung expenses ko for day 3. Entrance fee sa Cloud9 is 100, tapos yung tricycle ko pabalik ng hotel is 30 pesos, then nag-brunch tayo for 195, tapos after ng brunch bumili ako ng tinapay worth 60 pesos, and nung hapon bago ako bumalik ng Cloud9 is nag-coffee din ako worth 20 pesos dun sa store lang sa baba ng Aloha Hostel. Nung bumalik tayo sa Cloud9, nag-trike na ako, tapos nagbayad ako ng 50 pesos, hindi na ako sinuklian. Ayun. Tapos, nung nagpipicture-picture tayo, nagpakuha ako ng picture sa bata, so binigyan ko siya ng 40 pesos na tip. Then, nag-trike ulit tayo pabalik dun sa area ng Tourism Road kung saan tayo nag-dinner for 195 pesos, tas yung trike is 30 pesos. Then, bumili ako ng cucumber shake for 70 pesos. Yung Isla Turon worth 139 pesos, and this time bumili na rin ako ng souvenirs na mga ref magnet for 440 pesos. So for day 3, our total expenses ay 1,169 pesos. For day 4 naman, nung pauwi na tayo ay nag-breakfast lang tayo ng tinapay tsaka coffee worth 50 pesos. Tapos yung van papunta ng airport ay 300 pesos. Then nung nakabalik na tayo sa Manila, nag-angkas na ako pauwi ng bahay for 300 pesos. So ang total man natin for day 4 ay 650 pesos. So mahal nga ba si Siargao? Please leave a comment. And there you have it guys, mga ka-backpackers. That's our first travel this 2026. And another thing is nakabalik tayo ng Siargao after 10 long years.
Thank you very much for watching this vlog. I hope po tayo ay nakatulong, nakapagbigay ng information at naka-inspire. And now, let's enjoy the view from the airplane. Till next time mga ka-backpackers.